silbing kaibigan nyo. Siya si Kuya Jay Morelo, maka-Diyos at makatao at palagi na nandito. Binabahagi ang pagtulong sa kapwa sa sarili niyang paraan. Jay Morelo laging nandyan, hindi ka iiwanan. Kabahagi sa paglingap sa mga taong naghihirap. Palagi niyong isipin na hindi nag-iisa. Jay Morelo. Isang maganda at pagpalang hapon po kina Kuya Bal, Ate Edna and Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Magandang hapon po sa mga kasamahan nating sa bawat landing pad, mga ambassadors, deputies at mga charity vloggers ng Team Kalingap. Sa hapon pong ito, tayo po ay pupunta ng Barangay Bakungan, Lopez, Quezon. Kung inyo pong natatandaan mga Kalingap, yung ating pong na-scout ng nakaraan, yung bata pong may sakit, si Endrain. Yan, siya po ay sumakabilang buhay na mga Kalingap. At ngayon po ay papasyalan po natin yung kanya pong pamilya. At meron pong nagpapaabot ng tulong na makatulong para sa pangailangan sa pagpapalibing ng bata. Maraming salamat kina Ma'am Bepri, Ma'am Eddie Wow, kina Ma'am Cynthia Kilala. Maraming pong salamat. Kaya sa hapon po ito mga Kalingap, tayo po ay pupunta po roon at para makiramay, damayan po yung pamilya ni Andre sa paglisan ng kanila pong tayo po mga Kalingap, samahan niyo po ako. Ayan, tayo po. Palagi niyong isipin na hindi nag-iisa. Jay Morelo makakasama sa pagtulong sa kapwa. Sa simpleng paraan, palaging nariyan. Jay Morelo, Kalingap yan. Maraming salamat mga Kalingap, kayo ay laging nariyan. Patuloy na ayan mga Kalingap, andito na po tayo. Ito na po. May nakalagay na tarpaulin. Yan po yung bata, si Adrian Kale G. Valenzuela. Valenzuela pala. Yan po mga Kalingap. Tayo po mga Kalingap at atin pong iabot yung tulong para po sa pangailangan po ng pamilya po ni Adrian Kale. Yan tayo po mga Kalingap. Mga Kalingap, andito na po tayo. Yan tayo po ay pasyalan po natin. Yan, samahan niyo po ako mga Kalingap. Yeah, condolence po yan. Tatay ni Adrian. Ate, pwedeng invite natin sila. Para tayo. Ayan. Yan, magandang hapon po sa inyo. Yan, sa tatay ni Adrian Kale. Magandang hapon po sa nanay, lola, sa mga naan dito, magandang hapon po sa inyo. Kami po ay nakikiramay sa paglisan ng inyong mahal na anak. Nais ko lang po magbahagi sa inyo po ng ng salita po ng Diyos. Yan, sabi po sa aklat ng Awit, Kabanata 139, talata 16, sabi po ay ganito: ako'y iyong nakita na hindi pa man isinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Yan, sabi ng aklat ng Awit. Na sabi po dun ay tayo palang mga tao ay hindi pa tayo isinisilang, nakita na tayo ng Panginoon. Makikita natin doon na gaano makapangyarihan ang Diyos. Kasi sabi ng banal na kasulatan po na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Yan, unang nilikha ng Panginoon si Eva at Adan. Na kung saan sila yung unang tao sa mundong itong ating ginagalawan.
At may nagsasabi nga po, ano po, ang buhay daw ng tao ay mahiwaga. Gaano kahiwaga ang buhay ng tao? Subalit sa gabi pong ito, ano po, yan, kami po sa Team Kalingap, sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, ay kirame po sa inyo po, ano po, na si Kale ay nakilala ko, yan si ate, nung mayroon pong nag-message po sa akin, taga barangay, Barangay Sugod, Lopez, Quezon. At yun, kumbaga ay humingi tayo po ng pahintulot na may interview nga po si ate. At nalaman po natin yung sitwasyon po ng buhay ng bata. At nung nabalitaan ko nga po, medyo parang nalambot din ako. Medyo nakakapanlambot kasi kumbaga ay pinagpipray ko nga kay Lord na isang panahon makabalik nga dito sa inyo, makabalik. Ay eto, nakabalik nga ako, kaya lang ay si ay nasa andito na. Andito na po siya. At nais ko lang po ibahagi po sa inyo ano po na ang buhay nating mga tao ay pansamantala lamang talaga. Alam po ba ninyo meron pong tao na nabuhay sa Biblia, umabot ng 969 ng kanyang buhay. Yan po si Matusalem. Ganun kahaba ang buhay ng tao sa aklat ng Genesis. Hanggang dumating yung panahon na umabot ng 120 ang buhay ng tao. At pagdating sa aklat ng mga awit, ang buhay ng tao po ay umaabot na lang ng 70 to 80 years old. Ang sabi ng awit, 90 verse 10. Ang buhay ng tao ay umaabot lang ng 70 to 80 years old. Kumbaga makikita po natin doon, ang buhay ng tao po ay pansamantala lamang. Hindi tayo pangmalagian sa mundong ito na ating ginagalawan. Tayo ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Dayuhan lamang tayo sa mundong ito. Sabi ng isang bahagi ng kasulatan, may panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. Kaya malalaman natin kung kailan tayo ipinanganak, isinilang, dahil sa ating mga magulang. At malalaman din natin kung ano yung ating kapanganakan dahil meron tinatawag na birth certificate. At meron pang isang certificate na matatanggap ang tao na hindi na po natin mababasa at malalaman. At yun po yung death certificate. Death certificate. Ngayon, bagamat ang buhay nating mga tao ay pansamantala lamang sa mundong ito, dapat nating paghandaan. Sabi nga, ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalatay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong Diyos na kung saan, wala pa tayo sa mundong ito, meron na pong Diyos na nagmamahal po sa atin. Na ang isa nga pong katanungan ng marami, bakit kailangan pang mamatay ang tao? Sana mabuhay lang tayo forever. Pero yun po, nabanggit ko nga kanina, ang buhay natin ay pansamantala lamang sa mundong ito. Meron talaga tayong tahanan. Meron tahanang nilaan ang Panginoon sa ating mga tao. Sa mga tao na kung saan po ay nagtitiwala at nananalig po sa Kanya. Ang pagkamatay po ng isang tao, ito po yung isang nakakalungkot sa buhay ng mga mahal sa buhay. Kasi kapag ang isang tao po ay namatay, hindi yan kagaya ng yung pupunta sa ibang bansa. Tatrabaho sa ibang bansa, after 2 years, babalik. Hindi ganun eh. Kapag ang isang tao po ay namatay, wala na. Yung kanyang physical na katawan ay babalik sa lupa. Magiging alabok. Kumbaga yung physical nating katawan, binubuo ng laman, buto, dugo. Pag ang tao ay namatay, babalik yan sa alabok. Tapos po yung ating pong espiritu, pag ang tao ay namatay, ang espiritu po ay babalik po sa Diyos. At ang kaluluwa po, dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao, langit at impyerno, kapahamakan. At kaligayahan sa piling ng Panginoon. Lahat po tayo ay nais ng Panginoon doon makarating sa takdang panahon sa kanyang kaharian. Bagamat ngayon si Kyle ay lumisan na,
Pero sa tamang panahon, sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon ay ang Diyos na lumikha sa atin, makikita natin ng mukhaan. Masakit. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Sa ama, ina, lola, mga kapatid, kamag-anak. Masakit po yan sa kalooban. Nagbibigay po yan ng lungkot. Nagbibigay po ng lungkot. Bakit po? Imagine, si Adrian, 6 years old, magsa 7 years old. Doon sa taon na yun, ipinahiram siya ni Lord sa inyo. Pinahiram. Ito po yung dapat natin tandaan. Ang bawat isa sa atin ay pinahiram. Pinahiram ni Lord sa bawat isa. Si Adrian, yung tatay, anong pangalan mo? Pinahiram po ni Lord sa inyo si Kyle. Ano po, pahiram? Si ate, pahiram po sa lola, pahiram po ang inyo pong apo. Yan, ate, ano mo si Kyle? Pamangkin. Oh. Kumbaga ay, syempre, ang ano po natin yan, madaling sabihin, condolence, nakikiramay, pero sa mga nawalan ng mahal sa buhay, kumbaga ay talagang hindi maiwasan yung masaktan. Hindi maiwasan. Sapagkat maaalala nyo, yung panahon na kung saan ay nakasama nyo po ang inyo pong mahal sa buhay. Sabi ko nga, parang natutulog lang na hindi ko sukat akalain sa pangalawang pagkakataon ako'y makakabalik dito na si Baby Inaan dito na. Ano po? Kaya ito po yung nagpapakita sa atin na ang buhay po natin pansamantala lamang. Kaya sa oras pong ito, narito po ako upang, sabi ko nga, makiramay at higit sa lahat, makapag-share po ng salita po ng Panginoon sapagkat naniniwala po ako, ang salita po ng Diyos, ito po yung higit na magpapalakas sa atin. Ito yung tutulong sa atin upang ang lahat ng hamon sa ating pong buhay ay ating pong mapagtagumpayan. Yung lungkot, hindi pa nyo gaanong dama eh. Ang mas malungkot po dyan, yung ihahatid na siya doon sa huling hantungan. Ano ho? Yun yung pinakamalungkot na pangyayari. Kaya narito po ako para magbahagi po ng salita po ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito yung magbibigay ng katatagan sa ama, ina, ng batang lumisan. Kaya sa gabi pong ito, sa hapon pong ito po ang aking pong maiiwan. Masakit man sa ating kalooban, si Adrian, si Kale po ay masaya na siya sa piling ni Lord. Tanggapin natin, kahit mahirap, tanggapin ng bawat isa, ng maluwag sa kalooban, bumalik na siya sa Diyos na lumikha sa kanya. Masakit man, pero hayaan natin ang sakit na yan, ang lungkot na yan, ay pawiin ng Panginoon, bigyan ni Lord ng katatagan ang bawat isa po sa atin. Kaya sa mga magulang ni Adrian, sa mga mahal niya sa buhay, muli kami po'y nakikiramay. At nais ko po kayong ipanalangin. Yan, upo na lang po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panahon na kung saan si Adrian, Panginoon, ay ipinahiram mo sa kanya pong mga magulang, ama't ina't kapatid, lola, tiyuhin, tiyahin, mga kamag-anak. Dalangin ko po, Panginoon, sa sitwasyon na pinagdadaanan po nila ngayon, ikaw po, Lord, ang magbigay ng kalakasan at katatagan po sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay na ang buhay namin sa mundong ito ay hiram lamang. Kaya akin pong panalangin, Lord, ang katatagan, kalakasan ng bawat isa. At dalangin din po namin, Panginoon, na i-provide mo po, Lord, ang pangailangan ng pamilya ni Adrian, Panginoon, sa sitwasyong ito na alam pong pinagdadaanan. Marami pong salamat. Itong aming panalangin hiling sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Inaanyayahan ko po kayong manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, nagpapakumbaba ako na lumalapit sa iyo. Inaamin ko, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Isinusuko ko
ang aking buhay. Tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon, Hari at personal na tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po ang katatagan na nagmumula sa iyo sa panahon na aming nararanasan ngayon. Panginoong Hesus, huwag mo po kaming iwan, bagkus kami ay iyo pong samahan. At pinapaniwalaan po namin, itatawid mo kami sa sitwasyon na aming pinagdadaanan ngayon. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan muli po, nakikiramay po sa pamilya kuya. Nakikiramay po sa inyo. Pakatatag po kayo. Bigyan kayo ng katatagan ni Lord. Ano po? Palakasin kayo ni Lord bilang isang ama ni Adel. Kayo po ate, patatagin po kayo ng Panginoon. Ano po? Nay, salamat po. May nagpapaabot ng tulong sa inyo na nawa ay yan pinaano kay Ma'am Bebri, Ma'am Eddie Wow at kay Ma'am Cynthia Kilala na panggastos lang ninyo para kay kay Kyle. Ate, parang makatulong sa inyo At salamat po. Yung mga kaibigan natin, nagulat kami, napanood din nila na yung interview ko sa inyo, yung anak mo ay wala na. Yun nga po, sir, sabi ko nga ay, sana nga po, sabi ko, bumalik kayo. Sabi ko nga po noon, sabi ko, buwang dyan kinamama, sabi ko naman, bumalik sa susunod, sabi ko, hindi naman saan ay, kumbaga yung makatulong. Yung makahingi nga po kayo pa ng tulong. Sabi ko nga, sabi ko na wala si Tutot. Chat ko nga po sa inyo, sir. Sabi ko nga, sir, wala na siyong... Oo nga, medyo, nung nag-chat ka nga sa akin, medyo natulala rin ako. Yung sa Kaya sabi ko, grabe. Yan natin, tulong lang sa gastusin ninyo para sa kay baby. At nawa ay, yan, salamat sa mga nagpaabot ng tulong. Ate, salamat. God bless. Salamat din po. God bless. Lalo na po sa mga tumulong po. Yan, salamat po sa mga tumulong. Magandang gabi po sa ating lahat. At yan, tayo po ay pumunta rito at nakiramay sa pamilya po ni Adrian. Yan, salamat po mga kalingap. Maraming salamat sa lahat po. Sa mga nagpabot ng tulong. Thank you po ng marami. God bless mga kalingap. Tuloy na po tayo. Matubang sa paglilingkod, patunay estado hindi basihan pagdating sa pagtulong at kusang loob. Para sa mga tao na higit na may kailangan ng kaakay sa pandemya lumaganap sa ngayon. Malayo man ay malalapitan, nakahanda lumapag sa iyong destinasyon. Ganyan si Kuya Bal tumulong, kahit may balakid di uurong. Abanti diretso patungo sa pwesto kahit na malayo ay sinusuong. Para sa kababayan